Magandang araw mga mag-aaral. Handa na ba kayo para sa aralin natin ngayong linggong ito? Para sa pagpapatuloy ng ating aralin tungkol sa patakarang piskal, tatalakayin natin ngayong araw ang mga prinsipyo sa pagbubuwis at ang mga ipinatupad na mga reforma sa pagbubuwis. Tara na at simulan na natin ang talakayan. Para sa ating pagbabalik-aral, nais kong sagutin ninyo ang mga sumusunod na katanungan sa maikling pangungusap. Bakit ka bahagi sa paggawa ng budget ng pamahalaan? Ano ang buwis? Sa nakaraang aralin ay tinalakay natin na ang buwis ang pangunahing pinagkukunan ng pamahalaan ng pondo upang makapaghatid ng serbisyo na kinakailangan ng mga mamamayan ng ating bansa. Alamin naman natin ang mga prinsipyong nakapaloob sa pagbubuwis. Unang prinsipyo ay ang ability to pay principle. Sa prinsipyong ito, isinasaad na ang mga tao ay dapat buwisan na naaayon sa kakayahan nitong magbayad. Kahit ano ang nakukuhang pakinabang at natatanggap nilang benepisyo. Ito ay naaayon sa progresipong pagbubuwis na habang tumataas ang kita, ay tumataas din ang binabayarang buwis. Ang benefit theory ay naaayon sa dalawang idea. Una, ang mga tao na higit na nakikinabang sa mga serbisyo o proyekto na ipinagkakaloob ng pamahalaan ay siyang dapat magbayad ng buwis. Pangalawa, ang mga tao na hindi gaanong nakikinabang sa mga proyekto at serbisyo na ginawa ng pamahalaan ay dapat din magbayad ng buwis. Ang road users tax ay isang halimbawa ng buwis sa teoryang ito. Ang mga taong nagmamay-ari ng mga sasakyan na gumagamit ng kalsada at tulay ay siyang higit na nagbabayad ng buwis na kabilang sa presyo at nagpaparehistro ng sasakyan. Sa equal distribution theory, sinasabing mayroong pantay na pamamahagi sa babayarang buwis ng mga tao. Ang mga mamimili, mahirap man o mayaman, ay kumukonsumo ng parehong produkto at serbisyo. Ang halaga ng kanilang binabayaran para sa produkto at serbisyo, kasama na ang buwis, ay pare-pareho. Isang halimbawa ay ang pagbili ng cellphone. Ang presyo ng nasabing produkto, kasama ang buwis na babayaran ng mamimili, maging siya ay mahirap o mayaman, ay pareho lamang. Talakayin naman natin ang reforma sa pagbubuwis. Ang Value Added Tax o VAT ay isang uri ng buwis na ipinapataw sa mga produkto at serbisyo. Sa pamamagitan ng Executive Order No. 273 ni dating Pangulong Corazon C. Aquino, ang VAT ay ipinatutupad sa ating bansa simula noong Enero 1, 1988. Sinasabing ito ay buwis para sa negosyo. Pero kung susuriin, ito ay isang dituwirang buwis na maaaring ipasa sa mga end users o mamimili. Kaya sinasabing ito ay nagpapahirap sa mga ordinaryong mamamayan. Sa pagnanais ng pamahalaan na pag-ibayuhin ang paniningil ng buwis upang madagdagan ang pondo ng pamahalaan, ipinatupad ang tinatawag na Expanded Value Added Tax. Sa pamamagitan ng Batas Republika bilang 7716 noong panahon ni dating Pangulong Fidel V. Ramos, ay ipinatupad ang Expanded Value Added Tax Law noong Enero 1, 1976. Ito ay pagpapalawak ng VAT. Ang Reformed Value Added Tax ay ipinatupad
noong Nobyembre 2007 sa pamamagitan ng Batas Republika bilang 9337 sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ang lahat ng sakop ng VAT at EVAT ay papatawan ng 12% na buwis mula sa dating 10%, kasama na ang elektrisidad at petrolyo. Nangangahulugan na ang presyo ng bilihin o serbisyo ay tataas dahil sa karagdagang 12% na buwis. Ito ay direktang babayaran ng mga mamimili. Ang Batas Republika bilang 10963 o kilala sa tawag na Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law ang magkakaloob ng infrastruktura at modernisasyon ng pamahalaan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Tinatayang 20% ng pondo sa mga nasabing programa ng pamahalaan ay manggagaling sa bagong reforma sa pagbubuwis na ipinatupad ng pamahalaan simula taong 2018. Ang programang tinatawag na Build, Build, Build ng Administrasyong Duterte ay nagkakahalaga ng 8.4 trillion pesos. Ibig sabihin, ang 2.1 trillion pesos na pondo ay magbubuhat sa malilikom sa pagpapatupad ng tax reform for acceleration and inclusion. Samantalang ang natitirang halaga ay popondohan mula sa pangungutang ng pamahalaan, lokal o dayuhan man. Para sa panghuling gawain, nais kong sagutin ninyo ang aking katanungan. Paano makikinabang ang lahat ng mamamayan sa sinisingil na buwis ng pamahalaan? I-comment mo naman ang iyong kasagutan sa ibaba ng ating video lesson. Batid kong marami kayong natutunan ngayong araw. Para sa tuloy-tuloy na kaalaman, ay inaanyayahan ko kayong mag-share at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod na talakayan, paalam!